Amelia's POV. Mag-aapat na taon na pero hindi ka malang nagbakasyon dito. Wala ka na bang balak magpakita sa amin? May pagtatampong sambit ni Mommy Anita sa kabilang linya. Yeah, it's been almost 4 years. Mag-aapat na taon na ako masayang naninirahan sa resort kasamang lalaking mahal na mahal ko. Mom, alam mo namang hindi pa maayos ang asawa ko. He needs me and I need to take good care of him. Paliwanag ko habang nakatanaw sa asawa kong nasa kusina at abala sa paghahanda ng almusal namin. Rinig kong malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Mommy. I understand, anak. Pero sana naman magkaroon ka ng panahon na makabisita dito. Kahit saglit lang. May pamilya ka pa rito. Huwag ka sana makalimot. Nito na mukhang emosyonal na kaya napangiti ako dahil sa hindi nawawalang concern nito sa akin. Pero syempre, malabo ko panto pa rin sa ngayon ang kahilingan niya dahil hindi ko naman pwedeng iwan si Zeus dito. At lalong hindi ko rin siya pwedeng isama doon dahil makikita niya si Amanda. Ayaw ko munang guluhin ang isip niya. Susubukan ko, Ma'am, pero hindi pa po ngayon. Alam kong naunawaan mo ko. Mag-iingat kayo palagi. Paalam ko bago naputol ang tawag. Lumipad muli ang mga mata ko sa napakagwapo kong asawa. Hanggang ngayon ay hindi ko mapigilan maging emosyonal dahil hindi ko akalaing aabot ng ganito katagal ang pagsasama namin. Mag-aapat na taon na. Ganun na katagal. We peacefully live in my dream place at mas masaya ako makita si Zeus na parang wala nang pakialam kung hindi na bumalik pang alaala niya. He looks so happy and contented at ganun din ako. Sobra-sobra pa nga. Kampanteng-kampante na ako dahil sa loob ng mahabang panahon na nanirahan kami dito hindi na ulit siya sinumpong ng anumang alaala mula sa nakaraan. Maaring tuluyan na siyang nakalimot and it's better. So much better gaya na sinabi ni Dr. Maniebo na may possibility na prente ng pagkawala ng alaala niya. Napakalawak ng ngiti nito habang humahakbang papalapit sa akin. Done with your phone call? Malambing na tanong nito sabay yapo sa bawang ko nang tuluyang makalapit. Nakikiliti na naman ako nang maramdaman ang hininga nito sa aking batok. Done na po, love. We can eat now. Nakangiting turan ko kaya masaya itong umalis sa pagkakayapos sa akin para ihanda mga pagkaing niluto niya. Here's your food, ma'am. Tapsilog with love for today's breakfast. Proud na sambit nito at binida ang niluto niyang tapa. Panay lang ngiti ko habang tinitinan to na parang isang bihasang waiter na nagsaserve ng pagkain. Pinaghila ko na rin siya ng upuan kaya magkatabi kaming kumain matapos magdasal. Siya nga pala, love. Ano pinag-usapan niyo ng mami mo? Biglang tanong ni Zeus sa kalagitnaan ng pagkain. Nangangamusta, love? Sabi ko maayos naman tayo dito. Nakangiting sagot ko. Somehow, true naman. I see. Bakit hindi na lang tayo bumisita doon? I wanted to meet them again. Gusto ko lang ulit silang makilala. Nito na mukhang desidido na sa sinasabi kaya napaubo ako. Inabot naman na ganito sa akin ng tubig. Ayos ka lang? Ininom ko to bago marahan tumango. Maybe we can talk about it some other time, love. Huwag na muna ngayon siguro. Sambit ko kaya kahit ramdam kong dismayado siya ay tumango pa rin siya. At ito talagang isa sa katangiang pinakanagustuhan ko pa sa kanya sa loob ng mahabang panahon na nakasama ko siya at mas nakilala pa. Yun bang nakadepende pa rin siya sa desisyon ko na kahit gusto niya hindi niya ipipilit hanggat hindi ako sang-ayon. Nangingibabaw palaging respeto niya sa mga desisyon ko bilang kabiyak niya kaysa sarili niyang kagustuhan. Iniba ko na lang ang paksa namin hanggang sa matapos kami sa pagkain. Ako naman ang nagugas ng pinggan. Tulungan kami sa gawain dito at we're doing it well kahit wala kaming katulong maging sa paglalaba. Masasabi kong masayang-masaya kami kontento na sa lahat. Maayos din natakbo ng mga negosyo niya. Bumibisita lang kami sa bar once a week pero sinisigurado ko lagi na maayos ang lahat. At kapag nandun kami sa Maynila ay sa kondo kami natutulog. Nagpapang-abot kami ni Jerome pero hindi rin nagkakausap ng matagal dahil sa asawa kong overprotective. Pero gustong-gusto ko naman. Minsan naman ay pumapasyal din kami sa ancestral house para hindi naman magtampo si Manang Teofila. At ang nag-iisa ko namang kaibigang si Lorna ay 1 taon nang nasa Canada dahil sinuwerte ito sa trabaho at pinadala doon ng kanyang boss para i-manage ang isang branch ng negosyo noon. But our communication is constant at yun ang pinagpapasalamat ko. Mukhang uulan, ang sarap sanang maligo sa dagat, love. Husal ko na maupo kami ni Zeus sa may veranda. Ay sito ni Slap gaya ng nais niya palagi habang kapo kami nakatanaw sa malaparaisong kapaligiran. Idagdag pang perpektong kulay asul ng karagatan. He rested his chin on my shoulder habang nakayupo sa akin. Then let's go, love. Pwedeng-pwede naman tayong maligo. Masiglang sagot nito kaya masaya ko napatango sabay tayo. Then let's go.
Hiyaw ko't mabilisan tumakbo palabas. Nagsimula nang pumataka malalaking butil ng ulan kaya tuwan-tuwa akong dinarama ang mga to gamit ang aking palad. I'm coming! Sunod na tumakbo si Zeus papalapit sa akin kaya mas binilisan ko pang pagtakbo. I laugh so hard dahil para kami mga teenager na naghahabulan. Gotcha! Abot tenga nangising nito nang maabutan ako tagad na niyakap patalikod. Humarap naman ako sa kanya at buong puso siyang hinalikan sa mga labi. I love you so much, love. Malambing na usal ko after the kiss we shared. Mas mahalata kita, love. Puno na pagmamahal na ganti niya sabay buhat sa akin kaya napayapos ako sa laeg niya. Bumuhos ng malakas na ulan pero mas nagugustuhan pa namin to. Marahan niya akong binaba ng pahiga malapit sa may dalampasigan at tagaran din siyang pumaibabaw sa akin. I am living a perfect life with you, love. Isa na lang talagang kulang. He sincerely uttered kaya kunot-noo kong sinalubong ang mga mata niya dahil sa pagtataka. Kulang? May kulang pa ba? He smiled bago hinalikan ng tungki ng ilong ko. Yeah, a baby. Gusto ko na magkaroon na tayo ng anak. I think about it many times. Hindi ko na pala kailangang hintayin bumalik ang alaala ko para maging handa sa pagiging isang ama. Sa loob ng ilang taong nakasama kita, buo ng pagkatao ko at siguradong sigurado na ako. Madamdaming salaysay niya kaya hindi ko na napigilan ang panunubig ng aking mga mata. Sinabi niya noon sa akin na saka lamang kami magpaplano ng anak kapag tuluyan nang bumalik ang alaala niya at pinaboran ko naman yun dahil sa takot na baka magaya lang noon ang lahat. Paano na lang kasi kung mabuntis ako tapos biglang bumalik ang alaala niya? Paano kung saktan niya ako ulit at madami na naman ang bata sa sinapupunan ko? Takot na takot ako matulad noon. Kaya talagang gumamit kami ng contraceptive. Love. Muling usal ni Zeus nang hindi ako makasagot. Basang-basa ng mukha ako sa tubig ulan kaya hindi niya napansing lumuluha na pala ako. Pilit ako napangiti bago marahang tumango. Takot man ako sa maaring kahinatnan, ayaw ko namang madismay ang mukha niyang puno ng pag-asa. Siguro naman pwede na kami magplano ngayon. Hindi naman siguro babalik ang alaala niya. He smiled full of love bago marahang bumulong sa tenga ko. Thanks, love. Isang linggo ng butas ang kondom na sinusuot ko and I'm sorry for not telling you earlier. Excited lang talaga ako. Ani ang napahagik-hika na paawang ako. What? Ikaw talaga? Nakanguso sabi ko pero napangisi na rin dahil lumagikik lang ang loko. Well, wala na rin pala akong magagawa kung hindi pa ako dahil inunahan niya na pala ako. So, come with me? Mangyayari na lang nakatadahan ng mangyari. We were laughing and giggling. Hindi namin namalayan na biglang paghampas ng malakas na alon kaya muntikan na kami tangay nito. Shit, mukhang kinailangan na natin bumalik sa rest house, love. Nani ko na mapansing lumalakas na rin ang kulog at kidlat. Tatayo na sana ako nang biglang natigilan si Zeus. Sabay hawak sa ulo niya. Ah! Sigaw nito kay tarantang inalalayan ko siya patayo. Love, what's wrong? Ano nangyayari sa'yo? Nilukob na ako ng labis na takot. Nangyari nito noon na talam na alam kong kinalabasan na resulta. Oh my God, Zeus! Huwag naman sana. Huwag ngayon, please. Shit, my head! He shouted in pain. Kaya kahit sobrang hirap na hirap akong patayuin siya ay parang nagkaroon pa ako ng dobleng lakas. Hindi ko na alam kung paano ko siya nadala sa rest house dahil sa labis-labis na kaba. Pagkataranta at nerbiyos na nararamdaman ko. Oh shit, this can't be happening. At nang biglang nawala ng malay si Zeus ay napahagulol na ako ng tuluyan habang dinadayal ang numero ni Dr. Manyebo. Zeus POV, a rage of storm, lightning, thunder, at napakalakas pa ng paghampas ng alon. Ganito sumalubong sa amin sa isang private chopper. We were on island. Lower down, Vincent, we need to rescue her. Tarantang napasigaw na ako dahil sa sobrang kaba. Sinisira ng bagyo't alon ng bahay. Kailangan ko mailigtas si Amanda, ang babaeng mahal ko. Amanda! Where are you? Napakalakas ang sigaw ko dahil sa pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko nagawang suungin ang galit na panahon at nang makita ko siyang walang malay at muntikan ng tangayin ng katawan niya ng tubig dagat, ay mabilis ko siyang binuhat pasakay ng chopper. Nakahinga ko ng maluwag na maramdaman na maayos na tumitibok ang puso niya. Ganon din ang pitik ng pulso niya. Amanda, wake up. I am here. You're safe now. Turan ko habang marahang hinahaplos ang mukha niya. We're both wet. Inabot ni Vincent ang suot niyang jacket at itong binalot ko sa basang katawan ni Amanda. She will get mad for sure. Sana lang hindi ako madami nito, sus. Vincent uttered. He's the pilot of Damon's chopper. I paid him $5 million for this.
Basta siguraduhin mo lang din na walang ibang makakaalam nito. Hayaan nating isipin ni Damon na wala na si Amanda. Then he will blame and curse himself for making Amanda a prisoner on that island. He almost killed her. She doesn't deserve that asshole. Kuyom ang kamaong sambit ko. Handa akong ipagpalit ang pagkakaibigan na meron kami ni Damon sa loob ng mahabang panahon para sa natatanging babaeng napupusuan ko. Unang kita ko pa lang kay Amanda noon ay may special na ako nararamdaman para sa kanya. But I just ignored it. At first dahil akala ko magkakaayos din sila ni Damon. Ayaw ko na sana makialam sa pag-akalang kaya siyang alagaan at mahalin ng matalik kong kaibigan. Kaso nang malaman kong purong pahirap at pasakit lang dinulot ni Damon. Dahil sa paghihiganti niya hindi na ako nagdalawang isip pa. I will save her from him no matter what. The consequences will be. Sa isang iglap ay nakita kong sariling ikinakasal sa babaeng tinitibok ng aking puso. She cried while we were exchanging our vows. I don't know if she's happy dahil alam ko namang hindi akong mahal niya. She married me for convenience and that's fine with me. Handa ako maging sandalan niya. I will protect her with all my strength. Alam ko malakas si Damon pero hindi ako matatakot para ipaglaban ang pagmamahal ko kay Amanda. I wipe her tears using my fingers. I know she doesn't love me pero hindi ko alam kung bakit kita ko sa mga mata niyang galak at kasiyahan habang nakatitig sa akin. You may kiss the bride. And when her lips touch mine, ramdam kong labis-labis na nag-uumapong na kasiyahan sa puso ko. The woman I love and dreamt for a long time is finally mine. She's officially my Mrs. Amanda Montesilio. I am sorry. Sobrang mahalan talaga kita kaya ako nagawang bagay na to. Please, Zeus. Nagwawalang damdamin ko sa labis na galit nang malamang hindi pala si Amanda. Ang babaeng pinakasalan ko kung hindi ang kakambal nitong si Amelia. Ang babaeng huwad, tuso't makasarili. Mahal, nababaliw ka na. Go away. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Baka mapatay pa kitang hayop ka. Nagtatangis ang ngipin ko sa galit at malakas tong tinulak kaya napaupo ito sa sahig. She's crying and begging pero ni katiting na away wala akong maramdaman dahil sa panloloko nito. Lahat na lang ginawa niya para suyuin ako. Maging sa pag-uwi ko ng Pilipinas ay sinundan pa rin niya ako. Ganun kadesperada at kakapal ang mukha ng babaeng to. At wala man lang epekto sa akin na lahat ng pagmamakaw at pagsuyo niya because I hate her so much. Parang hindi ko siya kayang patawarin. Lalong-lalo nang mahalin pa siya. No, never. I will never love someone like her. She's a crazy, desperate whore. Saan? Saan mo siya dinala? Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko nang mapanood ang CCTV. Naitulak ko siya and then she collapsed. At sabi ng waiter na tumulong sa kanya, dinugo raw siya. What does it mean? Kinakabahan ako. I'm dying to know. Agaran ko pinunta ng nasabing ospital na pinagdalhan niya kay Amelia. Halos paliparin ko ng takbo ng sasakyan. Nilukob na ako ng takot. Gulong-gulo ng isipan ko sa maraming katanungan. Sa bilis sa takbo ko hindi ko namalayan nakaparadang truck sa kalsada. Mabilis kong pinihitang manibela para hindi ko tumabangga ngunit huli na. Napapikit na lamang ako bago sumalpok na malakas ang sasakyan ko hanggang sa tuluyan ako nawala ng malay. Habol-habol kong hininga ng magising. I dreamt about everything. Napabalikwas ako ng bangon at ilang beses napakurap. Nilibot ko mga mata sa kabuuan bago napagtantong nasa silid pala ako ng isang ospital. Tiningnan kong sarili at nagpapasalamat ako na wala na ako makitang galos at pasa sa katawan. So I luckily survived from the accident, ha? Dok, gising na pong pasyente. Nagmamadaling tawag ni isang nurse na pumasok ito sa kwarto at nakita kong gising na't nakaupo sa kama. Maya-maya lang ipumasok ang isang lalaking doktor. Marahan ako nitong hinawakan sabay kabit ng hindi ko mapangalan ng aparato. Kamusta ang pakaramdam mo, Mr. Montesilio? Tanong nito kay marahan ako sumagot. I'm fine, Doc. Medyo kumirot lang ang ulo ko. Sino nagdala sa akin dito? Puno ng kuryosidad na tanong ko. Gusto ko lang mapasalamatan ng taong nagdala sa akin dito. I survived because of him or maybe her. Natigilan ng doktor sa ginagawa at seryoso to nakatingin sa akin na para bang pinag-aaralan ng itsura ko. Tell me, may naalala ka ba about what happened? Seryosong tanong niya kaya napakunot ang noo ko. Ano ba namang klaseng tanong to? Of course, Doc. Alam ko na aksidente ako. Nakapagtataka nga lang na wala akong galos. Takang sambit ko kaya napaawang ang doktor. That's it. Puno na pagtatakang tanong pa nito na ikinatango ko lang. That's all I remember. Ano pa man dapat? Mr. Montesilio, the accident happened almost 4 years ago. Bulalas nito na mas lalong kinagulo ng isipan ko. What are you saying, Doc? Hindi ko maintindihan.
Punong-puno ng kaguluhan at katanungan ang isip ko. Ibig sabihin, mag-4 na taon na magmula na maaksidente ka. Naguguluhan ngunit seryosong paliwanag ng doktor na siyang kinagulantang ko. Is he really telling the truth? Bakit wala na tumatatak sa isip ko matapos ang aksidente? Mag-4 na taon? Ganun na katagal? Oh shit! Anong mga nangyari sa loob ng mga panahon na yon? Bakit wala akong maalala? Malalim ang doktor bago huminga nang ipinakita nito sa akin ng maliit na kalendaryo na nakadikit sa hawak niyang records. Kumpirmado nga, hindi ako makapagsalita nang makitang kasalukuyang petsa, buwan at taon. It's so hard to explain, but I'll make it simple for you to understand. Based from what your response, I can conclude that you still suffer from amnesia. Ang kaibahan lang nito'y wala ka nang maalala from the latest events after your accident. All you remember are the events before your accident. May mga ganitong kaso naman but rare. And it's unlucky for you to experience this kind. Malungkot na paliwanag nito kaya napaawang ako. What? I'm still suffer from amnesia? Ibig sabihin ba nito'y may amnesia pa rin ako sa loob ng 4 na taon? Ano ba pinagsasabi ng doktor na to? Oh goodness. Napahawak ako sa ulo ko at napasabunot sa buhok. Para bang gusto ko na lang tong iuntog sa semento dahil sobrang gulo ng isipan ko. Tell me you're kidding, Doc. I don't even remember anything from that 4 years. Dismayad at hindi mapakalinturan ko. Kumalma ka, Mr. Montesillo. I will tell your wife outside ng sagay ni mas maliwanagan ka. Biglang sabi nito kaya umigting ang pangako. Wife, paano nadamay ditong babaeng yun? Kung hindi lang ako na-aksidente, dapat nga maghihiwalay na kami. Nag-excuse ang doktor para lumabas kaya naiwan ako na pati gagal kasama isang nurse na kanina patahimik. Ano ba itong mga nangyayari? Para ako masisiraan ng bait. I waited for how many minutes bago muling pumasok ang doktor. And this time, kasama niya ng babaeng kinamumuhian ko. Kita kong labis-labis na emosyon sa itsura nito nang magkasalubong ang aming mga mata. Pansin kong pamamaga ng mga mata nito ng mukhang kagagaling lang sa sobrang pag-iyak. Ano na naman ba tong kadramahan niya? Zeus, love, puno na pagsusumawang sambit nito kay napaangat ang isang sulok ng aking labi. Love? How dare you call me love? Inis na sagot ko. Ganon na ba kakapal ang mukha ng babaeng to para tawagin akong love? Wala man lang talagang delikada sa sarili. Nanunubig ang mga mata nito na patingin sa doktor na para bang humihingi ng saklolo. I'm sorry, I can't do anything about it. May mga kaso talagang kagaya ng sa asawa mo. And it takes time for him to remember the memories you created together. Anitong naunawaan ko kaya nakuyom kong kamao ko. Maiwan ko na muna kayo. Mag-usap na lang ulit tayo mamaya, Mrs. Montesillo. She really claiming herself as my wife? At tama bang pagkakarinig ko? We have memories created together. Paano naman nangyari yun gayong sa pagkakaalam ko'y hindi nga halos nakakalapit sa akin ng babaeng to? Ngayon kami na lang dalawa'y tuluyan ng kumuwalang mahihinang hikbi nito. Lihim ako napatitig sa kanya habang pinupunasan itong mga luha. And somehow, I felt something weird. Pakiramdam ko na hindi ko mawari. Yun bang gusto ko siyang ipagtabuyan ngayon pero hindi ko alam kung bakit parang may pumipigil sa akin na wag itong gawin. And this feeling is foreign to me. Shit, bakit ganito? Bakit ako nakakaramdam ng ganito gayong kinamumuhian ko siya ng labis? Bakit para akong biglang naaawa sa kanya? Wala ka ba talagang maalala sa loob ng 4 na taong magkasama tayo? Nakalimutan mo na bang lahat? Ramdam kong hirap at bigat sa dibdib niya habang tinatanong ito. Mas lalo akong naguluhan. Bakit na sinasabi to? What are you saying? Don't tell me ikaw ang nakasama ko sa loob ng 4 na taon. How come? Dahil sa natatandaan ko. I hated you so much, even now. Parang kang sambit ko but there's a pang of pain on my chest. Mas lalo na ningkit ang mga mata nito dahil sa pag-iyak. Marahan tong tumangot mapait na napangiti. Nawalan ka ng alaala 4 years ago kaya naging maayos tayo. Wika niya kaya nakagat kong ibang labi ko. I got it now. Nawalan pala ako ng alaala so you took advantage of me. Ano pa kaya mga kasinungaling ang ginawa mo para mapaamo ako? I wondered. Sa isang kagaya mong oportunista ay hindi na bago yun. Doon ka kasi magaling ang manloko ng kapwa para sa sariling interes at kaligayahan mo. Walang paligoy-ligoy na sagot ko kaya natahimik to. Mukhang natamaan sa katotohanan. Pero ang lintik kong puso hindi ko mawari kung bakit parang tinutusok habang nakikita ko siyang nasasaktan. Noon, gustong-gusto ko siyang nasasaktan, pero bakit ngayon habang ginagawa ko to ay parang nasasaktan din ako? I'm crazy. Marahil wala ngang halaga sa iyong lahat, kaya napakadali mo lang makalimutan. Wala nga talaga akong halaga sa iyo.
Sobrang tangat bobo ko nga siguro dahil umasa ako. Umasa ako sa taong ang totoong nararamdaman para sa akin ay pagkasuklam. Sa taong walang makitang maganda sa akin. Sa taong tingin sa akin ay isang basura. Ako na nga atang pinakabobo sa lahat. Ramdam kong tagos hanggang kaibuturan niya ang mga sinasabi niyang ito kaya natahimik ako. I don't want to pity her, pero nakakaramdam ako ng awa at ayaw ko sa nararamdamang ito. Dapat ko tong pigilan. She's not worth it. Wala tayo sa teleserye para magdrama ka ng ganyan. Just go. I don't need you here. Pagtatabi ko sa kanya kaya marahan siyang napatango. Ngunit habang humahakbang siya palabas ay mas lalo kong nararamdaman ang bigat sa dibdib ko. Bakit ganito? Bakit biglang nagibang damdamin ko sa babaeng labis kong kinasusuklaman? Anong mangyayari ngayong muli nagbalikang nawawalang alaala ni Zeus? Ito na bang katapusan ng pagsasama nila bilang mag-asawa? Saan na ngayon pupulutin si Amelia? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.